Arestado na si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang ito'y bumalik sa Pilipinas mula sa Hong Kong kaninang umaga. Ito'y sa bisa na rin po ng arrest warrant na ipinalabas ng International Criminal Court sa kasong Crime Against Humanity. Pumalag naman si dating Pangulong Duterte at kinwestiyon kung bakit siya dinitine sa Villamor Air Base nang walang basehan. Maging kanyang mga abogado at mga kalyado kinwestiyon ang naging pag-aresto sa dating Pangulo. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera na naryan sa Villamor Air Base. Mean. Alex, nauwi nga sa arestuhan ang pag-uwi sa bansa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pa man siya nakakalabas ng eroplano, sinalubong na siya ng mga tauhan ng PNP-CIDG para isilbi ang arrest order. You will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. Inaresto ng PNP-CIDG si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crime Against Humanity kaugnay ng war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ginawa ang pag-aresto sa dating Pangulo sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. Mula sa sinakyang eroplano, dinala ang dating Pangulo sa VIP lounge ng Villamor Air Base. Dumating kaninang umaga ang Pangulo sa NAIA Terminal 3 mula sa Hong Kong kung saan siya dumalo sa pasasalamat sa kanya ng mga kababayang Pinoy doon. Paglapag pa lang ng eroplano, sinalubong siya ni PNP-CIDG Chief Major General Nicolas Torre at dinala sa Villamor Air Base. Doon binasahan siya ng Miranda rights ni Torre. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Of course, coming from you, it's very clear. Now that you're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity. Sa live video ng anak ng dating Pangulo na si Veronica Kitty Duterte, sinabi nito na illegal detention ang ginawa sa kanyang ama dahil walang warrant of arrest. Kwestiyon naman ang dating Pangulo ang legalidad ng ginawang pag-aresto sa kanya. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Tanong ng dating Pangulo bakit tila ikinulong siya sa Villamor Air Base matapos siyang maaresto. Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. Kwenestyon din ni dating Executive Secretary Salvador Miljaldea ang basehan ng PNP dahil wala itong alam sa mga sinasabing kaso laban sa kanya. Bakit anya sumusunod ang PNP sa ICC gayong hindi na miyembro ang Pilipinas? General naman kayo. Alam mo ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso sinacharge sa kanya ngayon? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam mo, ang charge sa kanya nasa dyaryo lang. General, you know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. And then, hindi pa kayo na ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo membro. Nag-withdraw na tayo. Kasama naman ang dating Pangulo, ang asawa na si Hanilet, anak na si Veronica, ang apo ng dating Pangulo at si Miljaldea.
Si Senador Bongo na nag-abang para salubungin sana ang dating Pangulo, hindi pinapasok ng Terminal 3. Bigo rin siyang makapasok sa Villamor Air Base, kaya nagpadala siya ng pagkain para sa pamilya ng dating Pangulo. Umapila rin siya ng panalangin para sa dating Pangulo. Anak niya, gutom na raw. Dasal niyo po ang kanyang kalusugan. Bandang alas 12 ng tanghali, pinayagan rin na makapasok ang dalawa sa mga doktor ng dating Pangulo sa Cardinal Santos Medical Center. Sa resulta ng ginawang pagsusuri sa kanya, tumaas ng 320 ang kanyang sugar level kahit naturukan pa ng insulin. Inirekomenda ng mga doktor na magpa-admit ito sa ospital para makaiwas sa acute diabetes complication. Alex, sa mga oras na ito, may mga lumutang na impormasyon na inaayos na umano ang pasaporte ng dating Pangulo at may nag-aabang ng Learjet dito sa Terminal 3. Yan daw ay prioridad para sa pagbiyahe sa dahig ng dating Pangulo. Pero yan ay wala pang kumpirmasyon. May lumutang din na report na siya ay ililipat sa Veterans Memorial Medical Center para doon suriin ng mga doktor. Pero hanggang sa ngayon wala pang nangyayaring movement dito sa may Villamor Air Base. Sa ngayon, bantay sarado ng mga tauhan ng PNP ang dalawang gate nitong Villamor Air Base dito sa Pasay City. Alex. Okay, so parang lumalabas ay nasa 6 o higit 6 na oras na siyang nandyan sa Villamor Air Base nang siya dumating mula sa Hong Kong, no? Paano yung kanyang mga miyembro ng pamilya niya ay nandyan pa rin sa loob hanggang ngayon sa mga oras na ito while we are speaking now? Tama, Alex, kaninang tanghali at hapon, nakapasok na rin yung si Senator Bongo at yung ilan sa kanyang mga abogado. Kabilang na dyan si Attorney Salvador Panelo at si Attorney Silvestre Bello na siyang isa sa mga legal counsel ng Pangulo. Bago pumasok ang ilan sa mga abogado at kalyado ng ating dating Pangulo, binanggit ba nila kung sakali mang isakay siya sa Learjet na binabanggit mo kanina, ano yung pipigilan ba nila? Alex, hindi daw pwede yun kasi unang-una, illegal daw yung ginawang pag-aresto sa dating Pangulo dahil yung warrant of arrest hindi maaring ikilalanin ng Pilipinas dahil tayo ay hindi na nga miyembro ng ICC. Dapat daw yung warrant na yan ay dumaan muna sa local court at tignan kung may basis ba para arestuhin ang isang Pilipino. Ayun. So ibig sabihin dahil may mga binanggit na si dating Pangulong Duterte at kanyang mga abogado dyan na illegal ang ginagawa ng ating kapulisan, paano yan? Ano ang magiging legal remedy nila? Meron na bang hakbang na ginagawa ang kanyang mga abogado? Mayan? Ang sabi nila, Alex, dudulog sila sa Korte Suprema para questionin nga itong naging hakbang ng PNP-CIDG dahil hindi daw dapat kumilos ang PNP-CIDG kung wala para i-serve yung warrant of arrest laban sa dating Pangulo. At habang nandiyan ka sa Villamor Air Base, Mayan, narinig nyo ba na dumating na ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte mula rin sa Hong Kong? Yung sinasakyan niyang eroplano ay dumating kaninang pasado alas 3 ng hapon pero hindi natin matiyak, Alex, kung siya ay dumiretso dito sa loob ng Villamor Air Base pagkatapos na lumapag ng kanyang sinasakyang eroplano. Okay, pwede mo ba kaming dalhin dyan sa paligid mo? Dahil nakikita natin sa likuran mo ay punong-puno ng mga may hawak na mga kalasag, no? Yung mga pulis ba yan? At ano yung nasa kaliwa mo at kanan mo? May mga supporters ba ni dating Pangulong Duterte dyan? Alex, dumadami na yung mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte dito sa ngayon. Nakaantabay din sila dito sa gilid ng gate ng Villamor Air Base. Kaya yung pati pangalawang gate ay nag-deploy na ng mga tauhan ng PNP. Kanina, nilagyan na rin ng lock yung gate ng Gate 5 ng Villamor dahil nga sa pagdami ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. So as we speak, ang mga nandyan lamang ay yung mga pro-Duterte. Tama ba, Kumayan?
Tama Alex, ang kanilang isinisigaw ay ibigay yung katarungan at ilabas dito sa Villamor Air Base ang dating Pangulo. Okay, maraming salamat sa iyo, Mean Corbera. Babalikan ka namin kung meron pa mga kaganapan dyan mismo sa Villamor Air Base. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.